Ang order of battle ay from the PNP chief. Diretso yan sa President of the Philippines. Oh. Because the President of the Philippines is the Commander-in-Chief. Oh. Ang DILG Secretary at saka ang PNP Chief diyan, no? Ay mga administrative na lang yan, supervision and control. But ang order of command is direct to Marbil, and if he delegates it to Torre, therefore it is straight from the President to Torre. Correct. No? Sige, go. Kasi dumadami ang scapegoats eh. Kailangan tutukan natin talaga kung nasaan ang problema. At ako ay naniniwala na ang problema ay wala kay Torre talaga. Bakit? Unang-una, ang desisyon ay hindi normal. It is not normative. No? It even violates common sense. Kanina pinag-uusapan yung batas. Actually, even before the law, sa logic pa lamang, sa basic understanding pa lamang na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, mali na ang ginagawa ng kapulisan. Hindi lamang dahil sa mga teknikalidad, kung hindi in the manner in which it is being enforced abusively. No? It is not really a legal act at all. It is a force. It is a violent force. Kasi gumagamit sila, nagpapakita sila ng armas at kagamitan para ma-intimidate ang kanilang mga kaharap. Pangalawa, ito ay hindi nanggagaling sa isip ng isang abogado. No? At pangatlo, ito ay mayroong agenda na hindi legal, hindi law enforcement, kundi apektado ng puwersang panlabas. Yung tatlong karakteristik na yan finds a confluence in the mind of President Marcos Jr. Unang-una, ang ating Pangulo ay hindi abogado. Pangalawa, ang ating Pangulo ay hindi normal. Pangatlo, ang ating Pangulo ay sumusunod lamang sa utos ng Amerikano. So yan ang tatlong confluencing ideas that are focusing on the very characteristic of our head of state. So yan ang danger now. That's why the danger to our basic freedoms is very, very not only imminent, dangerous, but deliberate. No? Meron talagang malisya behind it. Meron talagang hindi makatotohanan at in fact bordering on good and evil na ito. At yan ang aking pananaw dyan bilang Pangulang Salita. Yun. Agree kami dyan, Kaado. At wala pong pag-aalangan na sinasang-ayunan ko rin yung tingin mo na ang sentro, Brother Troy, ng pananagutan sa mga akto kriminal at tinatawag na acts of fascism, acts of state terrorism na ini-implement ni Torre ay nanggagaling kay Marcos. At ang command line ay Marcos Marbil, pababa. At ang nag-i-implement nito, ang supervisory powers, si Abalos bilang direct agency supervision niya, ang PNP as DILG Secretary, at may nakikialam pang isa. Kung hindi si Martin Romualdez na nagsusulsul, na bata-bata niya itong si Marbil, ang Chief PNP, ganon din po, Kaado, yung poderoso na si Anton Lagdameo na may malaking agenda sa Mindanao at isa sa lumalabas na pangalan na mukhang interesado
dito sa nagaganap na mga illegal na pagkubkub at pang-aagaw sa property ng Kingdom of Jesus Christ ngayon dyan sa Davao City.